Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Okay? So, we have Temperance, we have Nine of Swords, and we have the Seven of Swords. Ayan, so si Nine of Swords, this is overthinking, anxiety, stress, baka may problema ang iba sa inyo at yan ang iniisip ninyo. And this could be something, na talagang gumugulo sa isip mo. There is something that is bothering you. No? So, depende yan sa inyong sitwasyon. Kayo lang ang laging nakakaalam kung ano itong iniisip ninyo, pinoproblema ninyo. If this message resonates with you. Pero, yun nga, sana, diba? Sana, mas piliin ninyo na maging um, positive energy, ang ano sa inyo. Positive energy, yung babalot sa inyo, yun yung i-keep ninyo sa isip ninyo para nang sa gayon, mas maging ah, mas maging mabuti, 'di ba? Ang magiging kalagayan ninyo. Kasi when you are focusing on negativity, when you are focusing on what is um, not so good, 'di ba? Nako, mas marami pang may isip ka na ganyan, ba? Mas marami pang sitwasyon na hindi makakabuti. Sa inyo ang pupuwedeng ma-attract mo towards you. 'Di ba? Kaya sana mas isipin mo yung kung ano ang positibo, mas isipin mo kung ano yung mas makakabuti at makakaganda, sa ano mo, sa sitwasyon mo, okay. We have Temperance. This is about patience, this is about balance, yung gano'n. You know what, pupuwede rin na yung patience ninyo, needs to be observe din 'no, sa sitwasyon na 'to. Kasi baka yung ino-overthink ninyo rito or baka ang pinoproblema ninyo because there is something that you've been waiting. Maaaring merong sitwasyon dito na gustong-gusto na ninyong mangyari, pero hindi pa nangyayari because hindi naman natin alam kung kailan dadating ang divine timing para diyan, 'di ba? Sa kung ano man itong inaasahan mo. Kasi nga, 'di ba, everything happens in divine order and timing. So, it's not our timing, kundi it's divine timing. Kaya kung hindi pa nakatakdang mangyari, talagang wala tayong magagawa, hindi ba? Kailangan lang natin na magpatuloy, kailangan lang natin na pagsikapan pa, 'di ba? Kasi baka kulang pa ang effort na ginagawa ninyo para doon sa kung ano man ang ine-expect ninyo, 'di ba? So maaring 'yun, no, ang inyong ang isa sa mga nagba-bother sa'yo because what you are expecting is not yet happening. So learn to be patient. Okay? Learn to be patient kasi hindi lahat ng bagay, 'di ba, na gusto natin, makukuha natin or mangyayari sa timeline na gusto natin, 'no? Kaya napakahalaga na tayo'y marunong tayo'y marunong antay. So, we also have the Seven of Swords, okay? Um, Seven of Swords is about um, cheating, 'di ba, liar, may mga tao dito mga sinungaling, may mga tao dito mga hindi mo pagkakatiwalaan, kasi pupuwedeng manloloko 'yan, 'di ba, yung mga ganyan. Kaya mag-iingat kayo, okay, Gemini, this is a warning para sa'yo na it's about time na for you to it's about time na for you to take care of everything. Maging aware ka sa paligid mo, maging cautious ka sa bawat galaw na gagawin mo or mga salitang bibitawan mo, maging aware ka dyan. Kasi you never know, baka yung kausap mo, 'di ba, kumukuha lang ng information from you, tapos sasabotahiin ka, 'di ba? So, kaya mag-iingat kayo lagi. Always be vigilant, no? So, by the way, maraming salamat, no, Gemini, for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat for not skipping the ads. Kasi malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video.
Okay? Salamat. So, we have the wise woman of Wonderland. Ayan, integrity and compromise. Ayan. So, maari, no, ng iba sa inyo rito will be showing off that, yes, you also have integrity. 'Di ba? At papatunayan mo yan sa mga tao kasi maaaring meron dito mga taong hindi naniniwala sa'yo, maaaring merong nagdududa sa'yo, yung gano'n. Kaya, papatunayan mo yan, no, na meron kang integridad, papanindigan mo yan, and maaari din ang iba sa inyo rito, baka meron kayong hindi pagkakaintindihan with someone, and para na ma-fix ninyo ito, maaring ikaw ay magpapaka-humble, you're going to be humble at mag-a-agree ka na pumasok sa isang compromise para na mag-meet halfway kayo, no, ng kung sino man ito. Pwedeng gano'n. So, maaari din, no, na yung stress na 'to, na nararanasan ninyo, sleepless nights, worries, 'di ba? Baka dahil meron kayong hindi pagkakaintindihan with another person. Baka yan din ang isa sa mga sitwasyon ninyo, Kaya naaano kayo, naguguluhan kayo, 'di ba? Maaring iniisip ninyo makipagbati na, pero on the other side of your brain maaring pinipigilan ka, 'di ba? Maaring gano'n. Pero it feels like to me that mas mas masusunod yung ano mo, mas masusunod yung kagustuhan mo na makipag-compromise para magkabati na kayo at magkaayos kayo, no? The resting tree, patience and stillness. So, feeling ko dito, ito yung isa sa mga bagay na gagawin ninyo na makakatulong sa inyo na makapagdesisyon kayo ng tama, ng maayos, di ba? Magkaroon kayo ng enlightenment, okay? Dahil malaking bagay talaga, no? When you are putting yourself in stillness, when you are in solitude. Kaya nga there is power in solitude, 'di ba? There is power in stillness. Kasi kapag tayo nakakapagpahinga, kapag tayo'y napapag-isa, 'di ba? Nagme-me time tayo. Wala tayong gadget muna, wala muna tayong kinakausap, 'di ba? Ang laking bagay nun. Kasi kumbaga nare-renew mo din yung sarili, nakakapag-reset ka, kasi nakakapag-focus ka sa sarili mo. You can listen to your soul, you can listen to yourself, you can listen to your heart, yung gano'n. And marami marami kang maraming naitutulong 'yan sa atin. Nakakalma tayo, nakakapag-unload tayo ng mga mind chatter, ng mga gulo sa isip natin, yung mga ganyan. Kaya malaking bagay, no, yung at paminsan, 'no, yung paminsan tayo ay nakakapag-meditate, tayo ay nakakapag-reflection, 'no, nakakapag-contemplate. Napakalaking epekto nun 'no, sa pagpapaganda ng ating pakiramdam. Kaya maaaring eto yung gagawin ninyo, kaya magkakaroon kayo ng clarity, 'di ba? Magkakaroon kayo ng mas positibong perspektibo, yung ganyan. Makakapag-isip kayo na, "I'd rather compromise. I'd rather be humble. I'd rather step into like, ako na yung anong tawag dito, mag-step na ako as the bigger person, 'di ba? Magpapakumbaba ako na yung makikipag-ayos, yung mga ganyan, 'no? Kasi iba talaga yung nagagawa, 'no, ng stillness. Kumbaga mas naiisip mo yung pinakamaganda na gagawin. So what else? We have angel help. Wow, miraculous aid. Beautiful. So Gemini, there is an angelic help, no, na dadating. Siguro, ito na yung padala ni the universe, no, yung mga guardian angels mo, to the rescue, tutulungan ka nito, no, gagabayan ka, at the same time, poprotektahan ka, 'di ba? Lagi silang nandyan para protektahan ka. Kaya maaring ito, baka sila yung magdadala sa iyo ng clarity of thought, yung mga guardian angels mo yung magpupush sa iyo na kausapin na kung sino man ang taong ito na maaring kayo ay magko-compromise doon sa taong yon, and there could be miraculous events happening, no, or going to happen na maaring magpapabago ng inyong situation for the better, 'di ba? Kasi merong miraculous aid, no? Merong tulong na ipapadala sa iyo ang universe to change, 'di ba? Kung ano man itong mga nararamdaman mong kunyari
negativity. So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.